Salamat. Maraming salamat. Salamat po at may po na nagdala ko tayo sa pagbibigay na mensahe na gagamit natin sa araw-araw na buhay para paalala sa ating Panginoon ang mga mensahe niya bibigay ni Pastor Extra Javier. Salamat po. Muli po, Panginoon, sa umagang po ito, pinakaroon po ay babalik tayo ng bagong taon patatapos ng 2025 at pupunta tayo ngayon sa 2026. At po sa ating pag-aaral ngayon, kita mo natin na hindi pa tapos ang kwento. Tayo lahat, hindi pa tapos ang kwento. Pero yung iba, natapos na. No? Katulad po ng ating Bishop, Pastor David Bautista. Kilala po niya? Ako, nakapulo ito sa hindi natin maiwasan yung ganun kami. December 25, iniwan siya ng Panginoon. Kaya kung sa tayo narito ay hindi pa tapos ang kwento. Meron pa tayong journey o meron pa tayong lalakrin patungo sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating community, sa ating barangay, sa ating kasama sa trabaho, kasama sa bahay. Kaya dito mapag-usapan po natin, ano ba yung kwento mo? Ang buhay sa Panginoon. Ito po sa Revelation 21, verse 5, ang sabi po yan. Basahin po natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Yaon na nakatulog sa sundukan ng sabi, narito, ginawa ng bawal lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Tayo po ay Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras po ito. Dalangin ko na samahan po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Bagiran mo ng iyong banal Espiritu, ang iyong banal na kasulatan, Panginoon. Ang lahat po ng sasabihin ko, Panginoon, ay ito po ay manggaling sa iyo. Diyos, magsalita sa amin na may kapangyarihan, kaliwalatian, Panginoon, sa aming kaligtaan. Tinago po ko sa iyong lituran. Ito po, Panginoon, ang makita, Panginoon, at dalangin po, Diyos, maranasan ka namin, Panginoon, sa umaga ito. At ito, Panginoon, ang mangusap sa bawat puso ng mga anak mo, Panginoon, na narito, Diyos. Maraming salamat at pinagkakatiwala po namin ang lahat-lahat na ito, Diyos, sa iyong makapangyarihang kamay. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Sa binasa po natin kanina, narito ako ginawang butler ang lahat ng mga bagay. Pero sa ating introduction, makikita ko natin dyan, mga kapatid, sa ating introduction, makikita natin na tuwing bagong taon, madalas natin marinig yung salitang new, bago. No, madalas natin marinig yan. No, yung New Year, itong 2025, papalit na yung 2026, yung ating goal, new goals, no? Madalas natin marinig yan, kahit saan, sa pamilya, sa barkada, sa lahat ng ating nakakasama, meron tayo mga plano, mga bagong plano, di ba? Mga bagong plano, at higit sa lahat, sino dito ang nangangapo ng New Year resolutions?
minsan natutupad sa loob lang ng isang linggo, pero pag lipas ng isang linggo, nandoon na naman, kumakain ka ng marami. Sabi mo, hindi ka nakakain ng marami. Yung pala, hanggang salita ka lang. Pero ang sabi nga po, ang tanong, talaga bang nagiging bago? Yung bang sinasabi, inuulit-ulit lang natin yung dati. O kaya maraming tao nagpapalit ng kalendaryo. Sino dito nakatanggap ng kalendaryo? Nung kagising yung mga suki. Di ba binibigyan tayo ng pagkatumbang bumibili sa mga suki mo? Meron kang papasko na kalendaryo. No? Sino dito yung mayroong maliit na kalendaryo? Mayroong malaking kalendaryo? No, ako meron na si Mini City. Yung parang kalendaryo ng ano ba tawag doon? 3D. Tama, 3D. 3D yung kanila binigyan ng kalendaryo. Pero maliit lang naman yan. Pero hindi nagpapalit ng puso. No? Nagpapalit na yung kalendaryo, pero hindi naman nagpapalit ng puso. Nagbabagong kanya. January 1. Pero hindi naman nagbabago ng direksyon ng buhay. Yun pa rin. No? Kaya dito pinapakita lang dito na ano ba yung tunay na pagbabago. Kaya pakinggan po natin sinasabi ng salita ng Diyos. Kanina, sinabi po natin ito, naniniwala ba kayo na kayang gawin ng Diyos ang bago sa lahat ng buhay ninyo? Ang dito lang, hindi mo kailangan maging hanggang, kailangan mo lang magtiwala na kaya ng Diyos na baguhin ang ating mga buhay. Sabi nga sa ating talata binasa, narito aking ginagawang bago ang lahat ng mga bagay. Ito po hindi pangako ng tao. Ito po ay deklarasyon ng ating Panginoon. Diniglar niya yung sinabi niya bago. Ang sabi nga sa Isaias, ano sabi sa Isaias? Tingnan natin sa Isaias. Sa unang-una, ang sabi niya, ang Diyos ay nagbibigay ng bago simula kahit may sirang nakaraan. Pero po ang Panginoon natin, tingnan natin verse niya, yung Isaiah 43, 18, 19. Sabi po niya, ano ba sabi niya? Ang sabi niya, ito ang sabi niya, ilibig mo na sa limot at huwag mo na kalaghanin pa ang mga nangyayari mong unang panahon. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang natatakot sapagkat iligtas kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Ang sinasabi ka sa mga talatang niyan, huwag ninyong alalahanin ng mga bagay na nakaraan ko ng daan. Ibig sabihin, ako'y gagawa ng bagong bagay sa ating mga buhay. Yun ang paniniwalaan dapat natin. Kasi ang mundo ito, kapag sira, anong ginagawa ng mundo ito? Tinatapon. Pero ang Diyos, kapag itisira, inaayos ka. Diba? Pag sira ka, inaayos ka ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos na tatanggalin kita. Hindi sinabi ng Diyos na aalisin kita. Ang sabi niya, gagawin kitang bago. Yun ang sabi niya sa mga talata. At gagawin kitang bago. Parang talaga mo yan, parang lumang bahay. Yung lumang bahay, may bita yung pader, may tagas yung bubong, o kaya, siyempre, pagka umuulan, tumutulo, katulad ng bahay namin, pagka umuulan, tumutulo, pag hindi umuulan, hindi tumutulo, hindi naayos, kasi hindi ako pinupunta ni Eloy, no, laging busy. Tapos, tagas yung bubong, tapos, may sirang sahig, tapos, may dalawang opsyon. May dalawang opsyon ang gagawin ng tao. Yung gigibain niya o kaya renovate. Diba? Dalawa lang ang opsyon niya. Kung ipapagawa niya o gigibain niya o renovate. Ang Diyos ganun din. Ang Diyos, siya yung Diyos ng renovation. No? Hindi siya demolition. Siya yung nag-aayos. Siya yung driver na makasarang buhay natin. Kaya ang Diyos, ganun po. Baka may nagsasabi sa inyo na, ala, tapos ka na. Ala, wala ka ng pag-asa. Pero ang sabi ni Diyos, hindi pa tapos ang kwento mo. Hindi pa tapos ang kwento mo.
Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Yun ang ibig sabihin mo. Yan po yung pagkawakan natin yung Isaiah na yan. Na ang Diyos ay gumagawa ng bago sa ating mga buhay at huwag natin alalhanin yung mga dating natin nakaraan. Sa verse number 2, ang bago simula ay nagsisimula sa loob, hindi sa labas. Naniniwala ba kayo dyan? Amen. Ang sabi doon sa ikalawang Korinto 5:17, alam na alam po natin yan, na kaya nakipag-isa ka kay Kristo. Ang isang tao, isa siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao sa halip. Ito'y napalitan na ng bago. Yan ang sinasabi dyan sa version ng RTPP V05. No? Hindi sapat yung ating mga bagong damit, hindi sapat yung ating mga bagong cellphone, hindi sapat yung ating mga bagong bahay, kung ang puso pa rin natin ay luma pa rin. Kaya nga ito, ang tunay na pagbabago, hindi cosmetic. Ano ba yung cosmetic? Cosmetic. Oo, yung palabas ng yung cosmetic. Diba? Yung cosmetic, yung makeup, diba? Oo. Nakapanood ba kayo yung videos yung cosmetic na ang pangit-pangit ng tao? Pangit naman ng mga salita. Saan pangit ng tao? Oo, tapos makeover talaga, ganda. Tapos, nung natapos na yung program, ilinis niya yung kanyang costume, kanyang cosmetic. Ibang-iba doon sa, meron siyang makeup, isa doon sa wala. Ang ibang-iba talaga, parang hindi siya. Hindi tayo gano'n. Kasi, ang tunay na pagbabago ay hindi yung cosmetic, kundi spiritual. Spiritual ang tunay na pagbabago, hindi yung panlabas natin sa kanyuhan. Maaari may bagong mandamit, meron kang bagong sapatos, pero hindi naman nakikita doon yung pagbabago. Ang pagbabago ay nasa loob. Yun ang sinasabi na sabihin natin na dyan lahat ang mga bagay na sinipas natin natin doon sila mga naging bago. Yan ang pangako ng Panginoon. Kailangan maging bago. Kaya nga sabi dyan, yung para cellphone lang po yan para cellphone lang yan. Yung kahit may bago kang case, kahit may bago kang screen protector, kung ang system naman ay corrupted, wala pa rin, mabagal pa rin. Alam mo yung mga cellphone ninyo? Nung bago, ang bilis. Di ba? Ang bilis. Pero katagalan, bakit bumabagal? Umiikot lang. Di ba? Bakit? Dahil puno na yung storage. Yung storage ng inyong cellphone, puno-puno na ng mga video ninyo, ng mga picture ninyo. Puno-puno. Kailangan anong gagawin doon? Kailangan tanggalin. Para bumilis ulit, ibig sabihin, kailangan ko yung system update. So, i-update ko yung system para bumilis ulit yung takbo ng cellphone natin. Ganun po, minsan, nawawala yung bilis ng cellphone natin dahil sa dami ng ating binulot o nilalagay doon sa story ng cellphone. Kaya bumabagal. Ganun din yung puwede sa tao. Pagka marami tayong nilalagay sa ating mga buhay ng mga negative na mga bagay sa ating mga buhay, gano'n bumabagal ang ating mga buhay. Kaya dito, kailangan natin yung system update. Sabi nga po sa Ezekiel, sabi dyan, bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu, ang masurahin ng puso ay gagawin kong puso masunurin. Yan po yung
pinangako ng Diyos sa bansang Israel. Kasi hindi na nila nasunod sa pagpulos, kaya sabi niya, nangako siya, napapalitan ko ng bagong espiritu. Yung puso mong masuwain, papalitan ko ng puso mong masunurin. No? Kaya dito, makikita ko natin ang tanong na, ano yung inuulit-ulit mong kasalanan? Ano yung sugat na hindi pa nahihilo? Ano yung ugali na hindi pa nababago? Tandaan natin ang Diyos ay nag-aayos ng sitwasyon at binabago niya ang tao. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Ang Diyos lang ang nagpapabago niya. Kailangan magpabago ka. Ano po ang kailangan gawing bago ng Diyos sa buhay natin? Aaming yung isip natin. Baguhin ng Diyos yung isip natin, yung ating panahon, yung ating takot, yung ating pag-aalala, kaya-kaya baguhin ng Diyos. Yung ating puso, maaaring may sugat yan, meron yung guilt, meron yung unforgiveness, hindi ka nagpapatawad, pag nakita mo yung tao yun, talagang kumukulo na ang dugo mo, hindi ka napapakali, pag nakita mo yung tao yun, ang forgiveness yun. Pag hindi mo tinanggal sa buhay mo yun, ikaw ang magsasuffer, hindi yung tao yun. Kaya, kung meron pusong sugatan, kung may pusong galit, yung pusong unforgiveness, kailangan pagaling natin, pakipagaling tayo ng Panginoon. At yung direksyon, pwede baguhin ng Diyos yung ating direksyon, yung ating mga palitisyon, yung ating mga paligawin, kaya baguhin ng Diyos, kahit kaya palitan niya ng Diyos. Oo, dahil kasunod ng Diyos, pero kung meron ka bagay na bumibigil sa buhay mo para ikaw ay mabago ng tuluyan ng Panginoon, kailangan tanggalin mo yan. Ang sabi dito sa araw-araw na 12:2, ang sabi mo yan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito, at iba kayo sa pagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip upang magawa niyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti at kalulunod at ganap na kalooban niyo. Nakita ko natin yan, magbago kayo sa pagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Kung ano yung puso, yun ang sinasabayan natin. Pero hindi, kailangan Kristiano tayo, hindi tayo makikiuso. Kaya ako na rin makikiuso. Kasi puso, para maging ako sa aking kaibigan. Para maging ako sa aking mga kapagsasa. Hindi puso tayo yun. Pero hindi tayo puso sa Panginoon. Kaya pakita ko natin dito, magbago kayo, sa magitan ng pagbabago, ng inyong isip ang sabi yan. Kaya ang sabi yan, para yan si Randelo, para si Randelo yan, na kayong pagdating sa labas, kung mali ang oras sa loob, mali ang magiging lakad. No? Alam ba yun dito? Yun dito, ito dito. Sino yung dito na advance na 20 minutes? O dahil, nakalimutan mo, nakasobra ang aga mo. Nakalimutan mo, ay pala, ba't wala kang tao? Kung usapan kayo ng oras, sabi nakakabuti yun, pagkakatbas ng 20 minutes, bakit umaaga, hindi ka lagi eh. Kaya makikita mo na ito, kung mali yung oras sa loob, mali yung magiging lakad mo. Kaya nga, ang Diyos ay nag-aayos sa loob natin. Nag-aayos siya sa loob para maging tama ang labas. Kung tama yung Diyos, tama din kung ano yung usapan nyo doon sa inyong meeting days. No? Kaya makikita mo natin, sino ba yung pumunta sa isang meeting place tapos iiwanan yung meeting niya dahil hindi siya dumating ng tamang oras. Marami yung nangyayari ganun, di ba? Kasi hindi ka dumating, yung pala, saka yung nilong niya. Sobra yung kanyang araw. Kaya hindi talaga siya na dumating. Kaya minsan ganun nangyayari. Kaya dapat ayusin yung nasa loob para maging tama ang lakad. Sa number 3, sabi sa number 3,
bagong simula ay may pag-asa. Ang bagong simula ay may kasamang bagong pag-asa. Ang sabi sa Alagoy 3:22-23, ang sabi po diyan, Alagoy, yan po ay nasa tumatipan, sabi, pag-ibig mo'y Yahweh ay hindi nagkamali, kahabagan mo'y walang pakatay, ito'y laging sa liwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakatay. Ang napakaganda ng salita ng aming Panginoon ay ito'y bago, tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Kanta po ito. Pero kahit kahapon ay mabigat ang iyong pakiramdam, pero ang awa ng Diyos hindi nag-expire. Hindi nagkakaroon sa awa. Hindi niya sinabi, bagong awa tuwing January man lang. Hindi. Kundi araw-araw lagi siyang bago. No? Ang sabi, bago tuwing umaga. Yun ang sinasabi sa talata. Bago tuwing umaga. Ibig sabihin, sa tuwing kayo gigising sa umaga, laging bago ang awa ng Panginoon. Kahit ikaw pabago-bago, kahit ang sitwasyon mo pababago-bago, kahit ang isip mo pabago-bago, kahit yung damdamin mo ay pababago-bago, ang awa ng Diyos hindi nagbabago. Tapat pa rin siya sa atin. Kaya sabi nito, aapagan mo ba yung umaga o susuko ka na ba pagkagabi na? Ito na kaya. Ito na kaya, Lord. Napanood ba niyo yung isang post sa video na yung isang OFW umiiyak? Umiiyak, viral ko yun. Umiiyak siya yung lalaki. May kanin siya, tapos ang kanyang ulam ay 555. Nagtulong pa ako ng aking bata ka. 555 century ba yun? O 55? Yun ang ulam. Tumatawag siya sa Pilipinas at tumatawag siya dito sa atin, walang sumasagot. Ay, yun lang naman ang kailangan. Ako, ganun din ako. Dahil ako dati ako OFW. Pag wala akong contact sa aking pamilya, kay sa aking anak, malungkot ako. Kasi ang tayo mo po eh. Naranasan ni Marcos yan. Naranasan niya ang kailangan namin ng communication. Pero yung tao yun, kahit sino daw, hindi walang kumausap sa kanya. Kaya hindi niya mapigilan yung kanyang sarili na mapaiyak habang hindi nakakita yung kanyang kanin sa kanyang ano. Naiyak. Parang susuko na siya. Parang hindi na siya kaya. Pero sabi mo nga, ang awa ng Diyos hindi nagbabago. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nagmamahal. Laging tapat at laging sa Diyos. Kaya ito sabi sa Roma 8:28, alam natin yan. Alam natin sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, sila yung mga tinawag na ayon sa Kanyang plano. Ang sinabi dyan, lahat ng mga bagay ay gumagawa sa ikabubuti. Makamahal, pabuti ng Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng Kanyang mga anak. Pangit man ang nangyayari niyan, para sa kabutihan niya. Maganda man yan, nangyayari yan, para sa kabutihan niya. Mabuting masama, ang Diyos pa rin ang nakakalam sa lahat ng sitwasyon ng ating mga buhay. Yan ang pangako sa tayo. Kaya lahat ng mga bagay na mga mangyayari, hindi natin gusto, hindi natin maintindihan, pero ginagamit ng Diyos yan. Ginagamit ng Diyos yan. Huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag kayong susuko. Kasi pagka nangyayari sa inyo yan, ibig sabihin, merong magandang plano, merong magandang gagawin ng Diyos, kaya nangyayari yan sa buhay natin. No, sabi natin na may masakit ang may nawalan sa buhay, o nawalan ng trabaho, nawalan ng kita, maraming mga bagay na pwede na maging kahinaan ng isang tao. Pero sabi ng Diyos, yun ay ginagamit ng Diyos para hindi ka sirahin, kundi ikaw ay ihanda. No, hindi ka makasirahin, kundi ikaw ay ihanda. Paano kung paulit-ulit kang bumabagsak? Paano kung paulit-ulit kang bumabagsak? May bago bang simula? Oo, meron ba ng bago simula kahit paulit-ulit kang bumabagsak? Kasi nga, ang sabi sa talata, oo, hindi na humubos ang awa ng Diyos.
Lagi akong natutuso. Pero yung awa ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, nandiyan pa rin hindi nagbabago. Ang kailangan mo lang magtiwala. Ang kailangan mo lang lumapit sa Diyos. No, huwag kang magmalaki. No, huwag kang magmayabang na kaya mo ang lahat ng bagay. Pero pag kinuha sa iyo ng Diyos lahat yan, baka hindi mo makayanin. Kailangan lang lumapit tayo sa Panginoon. Kaya masabi sa talata, ito'y bago tuwing umaga at hindi ko ito sinasabi na bago tuwing perfect ka. Hindi ko sinasabi bago kapag hindi ka nakamali. Kundi ang sinasabi ko dito, bago tuwing umaga ang kanyang mga biyaya. No? Kaya ang parang ano na yan? Parang Lord, ano? Parang data na yan. Lord sa cellphone. Kapag natusok din yung data mo, pwede ka na uling mag-load bukas. Ganun lang. Yung awa ng Diyos, hindi yung one-time use. Hindi lang one-time use. Yun po. Sa ating paguli, pang-apat, sabi sa application natin, paano tumugon sa Diyos ang bagong simula? Ang kailangan lang natin gawin ay, sa letter A ay, bitawan ang lumang pumipigil. Bitawan daw natin. Ano yun? Doon sa Pilipos 3:13, nasabi ko doon, mga kapatid, hindi ko yung pinapalagay na nakalimunan ito, ngunit isang bagay na ginawa ko, dilimot ko na ang sinisikap na maraming ang layo. Hindi na isa na naman. Kaya sinasabi niya, nililimot ang mga bagay na nasa likuran. So, hindi ka makakalakad sa bago kung yakap-yakap ko sa inyong luma. Pag may luma ka pa na niyayakap, hindi ka makakalakad sa bago. Anong kailangan mong bitawan? Anong kailangan natin bitawan para maranasan natin ang bago simula? Yung kasalanan nakatago. Yung kasalanan tinatago, yung mga takot sa nakaraan, yung galit sa sarili o sa iba, yan ang dapat natin kalimutan. No? Sabi sa Pilipos 3:13, dilimot ang mga bagay na nasa likuran. Parang maleta lang yan. Maleta na sobrang bigat. Siguro bigat lang. Siguro kaya sobrang bigat yun. Lalaki yung pera. Maleta di ba? Sobrang bigat. Hindi ka makatakbo ng maayos kasi ang bigat ng maleta. Kung dala-dala mo lang siya, hindi ka makakatakbo ng maayos. At hindi ka makakalakad. Para makalakad ka sa bago, kailangan iwan mo yung luma. Iwan mo yung luma. Kailan po ba? Iwan ang luma. Yung nakapipigil o nakakapigil sa pagtakbo natin patungo sa Panginoon. Letter B, nasabi ko sa B, ay magtiwala sa bagong ginawa ng Diyos. No? Sa ating Pawikaan 3:5-6, nababanggit din natin yan, kay Yahweh ka magtiwala kung puso, lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan, sa lahat ng iyong kawangin, siya ay alalahanin upang ikay kapabayan sa iyong mga tatahakin. Hindi mo man alam ang buong plano, kilala mo yung planner. Kilala mo yung planner. Paano mo sisimulan ang bagong taon kasama ang Diyos? Paano mo sisimulan? Paano mo sisimulan ang bagong taon na kasama ng Diyos? Sa araw-araw na pagsunod, hindi bigla ang Diyos. Yung nasasabi sa Pawikaan 3:5-6, malalangin araw-araw, kumapit sa salita ng Diyos, magtiwala sa kanyang gawain. Yun lang, yung tatlo yun. Malalangin araw-araw, kumapit sa salita ng Diyos, magtiwala sa kanyang gawain. Para tayo sa paglalakad. Para sa paglalakad lang na ginagawa natin. Di ba? Hindi ka makakalamin sa isang hakbang lang. Kailangan ka humakbang ng humakbang, humakbang ka ng humakbang, hanggang makatungo ka tungo sa paglalakad. Ganun lang po. Kasi ang bago simula, ito po yung hindi. Tandaan natin, hindi ang pinakamalaking event. No, ito po ay
may journey ka. Meron kang journey na tatahakin patungo sa Diyos. Maaaring merong mga dadaanan ng makinis, merong dadaanan ng pakuhan, o ay tinisan, hanggang ito ay pumunta sa damuhan. No, journey kasi natin yun. Yan ang mga pagsubok natin sa pamumuhan. Ang sabi niya, magtiwala sa bagong ginagawa ng Diyos. Manalangin araw-araw, umapit sa salita ng Diyos at magtiwala sa kanyang gawa. Sa level C, lumakad araw-araw kasama ang Diyos. Sa Josue 1:9, sabi niya, tandaan mo ang piling mo, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob, huwag mo natatakot o mawalan ng pag-asa, sapagkat ako si Yahweh, na iyong Diyos ay kasama mo sa ang paman mapunta. Yung sinasabi natin, kanina, ang bago simula, hindi po ito isang pinakamalaking event, kundi ito ay isang proseso. Sabihin, hindi ka tinawag ng Diyos dahil buo ka. Tinawag ka ng Diyos para bumili ka. Kasi sira-sira tayo. Sira-sira tayo mga kapatid. Kaya tayo narito sa lugar nito, kaya kayo tinawag ng Diyos para kayo ay bumili. Dalisayin, hindi nangin, ubugin. Diba? Para kayo ay maging kung ano, hindi lang basta quantity, kundi kailangan quality. Merong kalidad. Diba? Pagka merong gumagawang, sabihin na natin, lamesa. Pag magandang pulido yung lamesa, nakita ng tao, sino yung gumawa nito? Sino yung gumawa nito? Ano tinatanong? Hindi yung ganda, kung tinatanong sino? Sino yung gumawa? Ibig sabihin may kalidad. Ganun tayo ginagawa naman. Hindi ka tinawag ng Diyos dahil buka, tinawag ka ng Diyos para bumili ka. Hindi nanging kalisayin at gawin quality kalidad ay ginagawa. Ngayon po ba, sa ating conclusion, ang sabi po dyan, ay yan ang sabi, hindi sinasabi ng Diyos baka magbago, hindi rin sinasabi na susubukan mo, aayusin. Ang kanyang sinabi ay malinaw. Binago ko na ang lahat ng bago. Hindi niya sinabing susubukan ko. Hindi niya sinabing titingnan ko muna, baka magawa ko. Pero yun ang talagang deklarasyon ng ating Panginoon. Binago ko na ang lahat ng bagay. Yung kapangyarihan niya. Ito yung katiyakan ng pag-asa. Ito ay pangiyaya ng magtiwala sa Diyos na hindi nabibilo. Panghawakan po natin yan. Yan ay pangako ng Panginoon na hindi mo pwedeng subukan, tingnan natin, kundi ginagawa ng Diyos. Ibig sabihin, ginagawa ng Diyos, present. Hindi bukas, hindi mamaya, hindi ngayon. Ibig sabihin, ngayon pa lamang, kumikilos na ang Diyos sa buhay natin. Nakikinig kayo ngayon? Ang Diyos kumikilos na. No, hindi mo na dapat hintayin yung January 1 para maging bago. Ngayon pa lamang, gumagawa na ang Diyos ng bago sa buhay natin. Sisimulan natin. Ngayon kasi ang Diyos kumikilos sa loob natin. Itinahayag lang ito, parang alam tayo, ikaw yung bago na. Dahil ikaw yung ginamit ng Diyos. Ano sabi niya dyan? Ano sabi? Sa pinakalas natin, ang sabi niya, hindi man natin hawak ang hinaharap, hawak naman natin ang pangako ng Diyos. Yung pangako ng Diyos, hawakan natin. At ang sabi, pagbasda ninyo, binago ko na ang lahat ng bagay. Sabihin, lahat ng bagay. Sino nga?
yan, sitwasyon ng iyong pamilya, sitwasyon ng iyong trabaho, sitwasyon ng iyong relasyon, sitwasyon ng inyong pamilya, pwedeng baguhin ng Panginoon. Ang sabi, kung may sugat, ang nakaraan, may kagalingan sa Diyos. Kung may sugat tayo, kung may sakit tayo, may kagalingan sa Diyos. Ang sabi, kung may kabiguan kahapon, may pagbago simula ngayon. Kung meron ka kabiguan noon na inaalala mo pa, may simula ngayon. At ang Diyos nagsalita nito at tapat at ang kanyang salita ay totoo. Amen? Praise God. Meron po tayo nito. Tayo po ay sumikip, tayo po ay Panginoon, maraming salamat dahil Ikaw ang Diyos ng bagong simula. Panginoon, inaamin namin na merong bahagi ng aming buhay na kailangan namin paluhin, Panginoon. Ikaw ang magbabago nito, Diyos, hindi kami, Panginoon. Tinataas namin sa iyo ang aming nakaraan, ang aming puso, ang aming mga hinaharap. Salamat dahil Ikaw ang Diyos na bagong simula. Kung may nasiraman sa aming nakaraan, Ikaw ang nag-aayos, Panginoon. Kung may sugat sa aming puso, Ikaw ang nagpapagaling, Panginoon. Kung may takot sa aming hinaharap, Ikaw ang aming pag-asa. Tinatanggap namin ang bagong ginagawa mo sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita ng ihayag ngayon at dalangin mo, Diyos, buo ang bago sa aming buhay, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming komunidad, sa aming barangay, sa lahat na nasasakupan namin, Panginoon. Lord, maraming salamat. Tayo po ang tunay na nagbabago ng aming mga buhay. Hindi na namin kailangan dumating ng January 1, 2026. Ngayon pa lamang, kumikilos ka na sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Ang papuri, karagalan ka lang yan sa aming pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Alam mo ay masabi na, Amen. Nah, Pastor,